In a sport where height is might, at sa bansa kung saan bihira ang matatangkad, kapag 6'8 ka pataas, sobrang valuable mo sa PBA. Junmar Fajardo just won his 9th MVP. Walang duda, si Junmar ang gold standard ng mga big men sa liga. Pero aminin natin, wala din naman kasing challenge talaga sa kanya. At kahit na maraming talented sa draft, si J.U. Chu pa rin ang naging number 1 pick. Ganon kahalaga ang mga big men ngayon. Kaya nga may mga PBA players na umaabot ng mid-40s naglalaro pa rin dahil bihira makahanap ng matatangkad sa Pilipinas. Dagdag pa natin na dumarami na rin ang mga liga abroad na bukas para sa mga Pinoy ballers. Yung kakaunti nating mga big men na pupunta pa sa ibang bansa. Kaya nga someone like Christian Stan Hardinger, pinaghahanap daw ng TNT nung off-season para masama sa lineup nila. Pero ayun, hindi nahanap at wala sa lineup ng TNT. Well, mahirap nga naman hanapin ang ayaw magpahanap. At kahit ganun, may mga available bigs na gustong maglaro sa PBA pero hanggang ngayon, wala pa rin kontrata. Kung may isang player na kayang makipagsabayan kay Junmar sa lakas at laki, si Greg Slaughter yon. At 7 feet tall, si Greg ay hindi lang basta malaki. May skill set din na bihira sa mga big men. Soft touch sa ilalim, solid sa rebounds. At may championship experience pa from Ateneo to Barangay Ginebra. Kahit ilang taon na siya wala sa liga, marami pa rin naniniwala na he can still be a force in the paint. Kaya nung lumabas ang balitang malapit na raw siyang pumirma sa Titan, akala ng lahat, eto na, babalik na siya at the start of the season. Pero wala din siya. I definitely want to come back. I just welcomed my third daughter into the world 2 weeks ago. So, me and my family are going to be settled here for a while now. And, now that my eldest daughter is getting a little older, it would be something nice to have her watch me play again. Because I put a lot of years playing in the PBA, but didn't have any of my kids to share that with yet. So if I do come back, that's one thing I want. Ayon sa Spin, malabo pa raw mangyari ito unless pumayag siya sa pay cut. Nagpa dyan, isa siya sa mga binanggit ni Mac Ardona, baka may silent ban daw sa PBA. Pero syempre, wala tayong proof doon. Speculation lang. Pero kung totoo man yun, sayang. Kasi si Greg ang isa sa kakaunti nating bigs na kaya magbigay ng totoong competition kay Junmar. At hindi lang si Greg ang nasa ganitong sitwasyon. Ang dating teammate niya sa Ateneo, si Justin Chua. Nakita nating wala siya sa lineup ng Blackwater nung opening ng PBA. Ayon din sa Spin, ginawang unrestricted free agent si Justin Chua ng Blackwater. Si Justin kilala bilang solid, may tira sa labas, okay ang footwork, at maasan sa defense. Kung tutuusin, pareho may value pa rin ang dalawang to. Greg brings size and post presence. Justin brings versatility and shooting. Pero kahit ganoon, pareho silang walang team. So ang tanong, kung kulang na nga tayo sa malalaking players, bakit parang walang gustong kumuha sa kanila? Politics ba to? Budget issue? O baka mas may malalim na dahilan? Ikaw, ano sa tingin mo? Sino sa tingin mo ang unang makakabalik sa PBA? Si Greg Slaughter o Justin Chua? Comment lang down below and don't forget to like and subscribe dito lang sa The Pinoy Step, kung saan pinag-uusapan natin ang mga kwento sa likod ng laro. Slaughter, now he'll get his own. You knew it when he cut it down. What an effort mula kay Greg Slaughter. Look at this once again, working hard, getting that offensive board.